Ang presensya ng Diyos, ang presensya ng Diyos, dito pagpapalit. Wala nang hahanapin pa, sigurado ka. Wala nang hahanapin pa, sigurado ka. Wala nang hahanapin pa, sigurado ka. Yan, pwede na tayo. Magkaanak mo, anak mo. Dito kayo sa kaman. Yan. Oo, yung apat na mahalagang bagay natin na kailanman hindi magbabago. Wait, ako muna magbabasa dapat. Una, mahal ako ng Diyos. Okay, mga lalaki, sabay-sabay. Mahal ako ng Diyos. O, mga babae, sabay-sabay. Mahal ako ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Yan. Kahit mga bata pa lang kayo, kaya yung mga matatanda na, mahirap man o mayaman, lahat ng nakatira dito sa mundo ay mahal ng Diyos. Lagi niyong tatandaan nyo na mahal kayo ng Diyos. Ang pangalawa, ako ay nagkasala. Ang mga babae kayo nga, sabay-sabay. Ako ay nagkasala. Mga lalaki, Ako ay nagkasala. yan, tama. Lahat tayo ay nagkasala, kahit kami dito, nagkasala din kami. Ano yung mga halimbawa ng kasalanan na ginagawa natin? Pagmumura, pagnanakaw, pagsisinungaling, pag hindi sunod sa mga magulang at pag hindi dalo sa Sunday school o kaya hindi pagsisimba, kasalanan yon. Lahat ng tao dito sa mundo ay nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. Ang pangatlo, namatay si Jesus para sa akin. Yung mga lalaki, Namatay si Jesus para sa akin. o mga babae, Namatay si Jesus para sa akin. di ba nga sinabi ko kanina na lahat tayo ay mahal ng Diyos, mahal kayo ng Diyos. Pero nagkasala tayo. Nung nakagawa tayo ng kasalanan, ipinako si Kristo dun sa krus. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, gusto niyang tubusin yung kasalanan natin. Pero hindi siya napako doon dahil pagkalipas ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Kaya sa pang-apat, ang kailangan nating gawin ay kailangan kong magpasyang mabuhay para sa Diyos. Kaya nga mga lalaki, kailangan kong magpasyang mabuhay para sa Diyos. Mga babae, kailangan kong magpasyang mabuhay para sa Diyos. Katulad nga na sinasabi namin linggo-linggo, kailangan ikaw mismo yung magpapasya ng buhay mo, hindi mo pwedeng sabihin na sa nanay o sa tatay mo ang magpapasya ng buhay mo. Diba kapag may gusto tayong suotin, dapat tayo pipili ng dadamitin natin. Sa lahat ng bagay, hindi natin pwedeng iasa ang pagdidesisyon natin. Kaya mga bata, kailangan yung magdesisyon ng buhay nyo na kailangan para sa Diyos. Ulitin natin yung 4 na mahalagang bagay. Una, Mahal ako ng Diyos. pangalawa, Ako ay nagkasala. bati ko na rin yung mga lalaki. Pangatlo, namatay si Jesus. O sabay-sabay tayong lahat. Kailangan kong magpasyang mabuhay para sa Diyos. Yan. Ayan. Ngayong hapon, dadako na tayo sa ating mga gagawin. So may nakikita kayong mga baliktad ng balon. Okay? O sige, dahil lahat kabaliktad ang kulay, mayroong 4 na balon dito kulay blue para sa mga batang babae dahil sa babae mayroong naka-blue. Tapos, sa mga batang lalaki, kakaiba, kayo naman ang pink. Ayan. Ngayon, bakit ba mayroong balon dito? Dahil ang silbi ng balon na yan ay hindi lamang naka-display lang dyan para kayo may makitang balon sa rap. Ang gagawin namin dyan, kapag may mga batang patalong-talong sa upuan, katulad nun, talon ng talon, tayo ng tayo, at kung saan nakatingin, at hindi nakikinig kila kuya at ate, ang gagawin namin dyan, ba't tayo pumutok? Puputukin namin yan.
At kapag ka naubos yung balon na yan, wala kayong maiuwing regalo galing sa amin. Ganun din kayo mga lalaki. Kapag ka nakita din namin kayo hindi kayo nakikinig, kung saan saan nakatingin, ang gagawin namin dito sa balon na to ay puputukin namin yan hanggang sa maubos. Kapag walang natira dyan, wala rin kayong maiuwing regalo galing sa amin. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil kami ay may tinatawag na Perfect Kids. Ang Perfect Kids ay nakaupo ng Indian seat, nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang hita, magkapatong, tapos kasi dyan sa mga bagay dyan, mga lugar-lugar dyan, sa paikot-ikot, merong mga iikot na may daladalang masarap na jelly ace. Kapag nakita kayo na tahimik, hindi nangangalabit at hindi makulit, yan ay ibibigay sa inyo. Ngunit, huwag niyo muna siyang gagalawin hanggat hindi pa natatapos ang ginagawa natin dito. Dahil pag ginawa yan, nakita nila ate at kuya, kukunin yan at hindi na kailanman sa inyo ibabalik. Ganun din kahit sa mga laruan, hindi na namin ibabalik sa inyo yon. So, kailangan nakaupo ng Indian seat, ang kamay ay nakapatong sa hita, nakatingin dito, at walang maingay. At bibilang ako ng 3. Kailangan ng lahat ng mata ay nakatingin na rito. 1, 2, 3. Yan. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ay tungkol kay lumpong baka. Ngayon naman, mapag-aaralan natin ay tungkol sa huwag kayong papatay. Isa ito sa 10 utos ng Diyos. Ang pagpatay ay nagsimula siya sa pagtatanim ng galit. Kapag kayong mga bata nagtatanim kayo ng galit sa mga nakakaaway nyo, maaari itong humantong sa pagpatay. Dahil ang pagpatay, isa itong malaking kasalanan. Ngayong hapon, matutunghayan natin ang isang kwento mula sa Biblia. Si Haring Saul ay galit na galit at inggit na inggit kay David. Kailangan panoorin natin kung ano kaya mangyayari sa kanilang dalawa. Kung mapapatay ba ni Haring Saul o si David ang makakapatay kay Haring Saul.